Ganda pa ng ano, bilog na bilog. Ito, pwede ito sa girlfriend ko, kay Julian. Ay, gigreen siya. Pag ano. Ito gusto kong bag. Ito tayo dito. Ito mga gusto kong bag na ano. So, hindi ko gusto yung presyo kasi po mahal. Ito. Pwede na po? Ito na lang akin. Ah sige, ito sa'yo. Pwede nyo po, ano, after nyan, try nyo rin yung kulay blue namin, yung TFT display. Ay, TFT naman po. Anong pinagkaiba na sa specs? Same lang. Bali, non-ABS pa to, no? Hindi pa to ABS. Ano lang siya, yung combi brake. Kasi dahil ano pa siya. Meron po sa kill switch. Ito nga yung maganda eh, kasi integrated na yung kill switch siya eh. And then may hazard na siya. May hazard na dito. And then may passing. Ang gaganda na integration nga eh. Hindi na siya dito. Hindi na dito. Okay, simulan mo na. Ganda pa ng ano, bilog na bilog. Ito, pwede ito sa girlfriend ko, kay Julian. Kay misis ko. Yun no. Uy, lakas. Lakas ang preno sa likod. Kapag daw maganda yung throttle mo, mag-green yan. Suzuki Access 125. Yan ang pinakabagong release na classic bike ni Suzuki na nagkakahalagang 84,900 pesos sa standard niya at 93,900 pesos naman sa Ride Connect or TFT display version niya. Meron tong 124cc at power na 8.3 HP at 6,500 RPM and torque na 10.2 Newton meter at 5,000 RPM. Kagandahan na to, ang pinagmamalaki ng Suzuki, ang gas consumption niya ay nasa 57.3 km per liter. Siya ngayon yata ang pinakamatipid na gas consumption sa mga scooters at siguro sa mga motor na rin, sa mga 125 pataas. Tas ang ganda lang, ang angas lang nung panel niya, kahit yung analog panel niya, class na classic. Meron pa siyang yung indicator na para kang nag-eco mode kapag nag-green, eco mode. Ganun. So, i-achieve mo talaga na maging green siya. Tapos meron siyang fuel tank na 5.3 liters. Ganda. Ang di ko lang na-bet is yung upuan niya, which is pwede mo namang i-upgrade kasi nga wala siyang camelback. Unlike sa mga sports or adventure scooter na meron siyang umbok na pampigil ka umatras ng puwet mo para ka meron sandalang maliit. Pero overall maganda. Ang ganda ng aesthetic niya, ang ganda ng performance niya, ang smooth. Tapos halos lahat ng features niya designed talaga para sa driver. Ergonomics, ganun. Tuwan-tuwa ako sa mga buttons niya, sa mga switches niya na siya lang yung nakita ko sa mga nagamit ko ng motor na may integrated na yung start sa kill switch and yung integrated na yung high beam tsaka yung flasher sa isang switch. Hindi na maraming switch na isa na lang siya. Like, sobrang simple lang pero pinag-isipan. Kahit sabi mong combi brake system lang to, ang ganda. Ang stiff nung pagmamaneho sa kanya, hindi siya yung lambutin na ma-vibrate. Pero at the same time, masarap yung suspension niya. Comfortable. Grabe to. Ayun lang, parang wala siyang hindi ako sanay na. Parang wala siyang camelback na magpipigil sa puwet ko. Ni Kuya. Oh, di ba? Smooth lang 'to eh.
Smooth lang siya, smooth lang. Smooth lang. Parang uulan ulit Hindi ulit yung tropa ni Tutoy Smooth lang Chill lang, chill lang. Sarap. Hindi siya yung mag-aralgal, hindi siya Ayun nag-green na nag-green na. Ay kaso ngayon ulit siguro nakadepende sa ayun nag-green nakadepende talaga siya sa pihit mo. Nasaan na? Isa pa. Classic na classic yung ganda nung meron pang goma. Tapos pwede mo itong baguhin dito. Ayan trip A, trip B, oras, bolt, bright. Kilometer ulit. Ang ganda. Ganda rin ito. Isa tayo sa mga unang nakasubok. Ay hindi. Hindi ko alam. Siguro maybe. Ganda. Kita mo rin naman nasa likod May hook pa dito. May hook pa rin dito. Tapos may hazard, may busina, passing. Ganda. Ay, nag-green siya. Kapag siguro pag binirit mo, tapos sabay mo pinatay, parang pa nag-free wheel. Ayun pag nag-free wheel siya. Ayun, nag-free wheel. Hazard natin, chuk. Ganda rin ng kulay ng mat Okay na dito kuya? Ganda. Lasa preno sa likod na toy. Lasa preno sa likod. kahit drum brake.